doon naman po sa issue kanina, napakinggan ko rin about nung sa meeting ng LMCs ninyo, meron kayong Department Order 18-A. Meron kayong mga usapan ganito 02A. 02A. Ano po ba ito? Ito yung issue tungkol sa contractualisasyon na inilabas ng Department Order na nagbibigay ng panuntunan kung ano ang dapat i-contractual, ano yung mga hindi dapat i-contractual, at yung mga karapatan ng bawat isa ng contractual at karapatan din ng mga trunk and file employees o mga regular employees. At kung ganun po, itong 18-0A, parang pumapayag po ba kayo, 2A, pumapayag po kayong magkontrata na lang po ito? Magkontrata na lang Hindi isang... ang sinasabi lang natin doon sa contractualisasyon sa issue ng 18-02A is ipatupad yung mga prohibitions, yung mga bawal ipakontractual. Katulad ng mga posisyon na hinahawakan ng mga regular employees, hindi pwede siyang ipakontractual dahil ayon sa 18-02A ay isa sa hindi pwedeng ipakontractual. Paano naman po ito nakaka-apekto sa organisasyon, sa union ninyo? Sa union po ng SNM, ng St. Luke's Medical Center? Ang contractualisasyon per se is may mga kinikilala naman ng batas na pwedeng pa-contract out katulad ng mga project contractual, mga may specified times siya. Pero yung mga trabaho na magli-lead na mahati yung bargaining unit is hindi dapat payagan ayon sa 18-02A is dahil hawak to ng mga regular employees na dapat ipatupad, pero pa dun sa ibang nakasulat doon ng mga dahilan na mga nakasulat doon na mga basis na dapat ipakontractual, mga ano, pero more on nakano kami kung ano yung mga dapat hindi ipakontractual. Meron lang po specification po ba? Tawag specification ng mga dapat i-contractual? Ang maliwanag na nakasulat doon na bawal ipa-contractual yung mga posisyon kung ito yung magiging dahilan ng pag-split ng bargaining unit. Okay. At pangalawa, yung hindi mo pwede ipa-contractual, yung mga trabaho na hinahawakan ng regular employees, na ginagawa na ng regular employees. Yun po pala ang sagot ninyo sa Department Order 18-02-A. Siguro, ano ko na po, no? Medyo lalabakan ko pa po ito nung ano na to. Nung tripartite po, ano naman po ito nung tripartite? Marami po kasi nagtatanong, lalo na sa larangan ng pag-union, ano po ba ang tripartite? Anong esensya ng tripartite na ito? Kung tutusin ang tripartite kasi is alternative dispute resolution na kung saan nag-uusap ang employee, ang employer, at ang gobyerno. Yun yung pinaka-monitoring body niya na nagsasaad na bago maipalabas yung isang batas is kailangan munang magkaroon ng konsultasyon. Both sides, employer at employee. Kaya importante na marinig yung boses ng mga manggagawa doon. At ano ba ang interpretasyon na sa bandang huli ay dapat maging malinaw sa magkabilang panig. At yung mga monitoring team na mga katulad yung may nakalagay dun sa 18-02A na magmamonitor ng mga bagay na dapat ipakontractual, mga bagay na dapat dumadaan sa batas, kung ano yung bawal, kung ano yung mga labor related. Ang mahawak kasi nun is yung tripartite body. Siya ang pinaka-monitoring team. Kaya pinaka-importante na magkaroon ng boses doon ang manggagawa. Ito po ba'y pang-hospital po lamang? Hindi siya pang-hospital dahil ultimo ang International Labour Organization is a tripartite body. Ibig sabihin, lahat ng magagawa ay dapat may representante sa tripartite. Lalo na mga organisado. Ibig po ba sabihin ito, ang tripartite na ito, may team na isang gobyerno, ng labor sector at ng management Hindi po ba? siya team kung hindi representative siya ng bawat sektor. Employer, employee, at
ang gobyerno acting as a third party neutral. Doon pinag-uusapan yung mga problema ng interpretasyon, doon pinag-uusapan yung mga violasyon, doon pinag-uusapan kung meron bang dapat i-monitor o ano. Yun po pala yun. Yung pala ang tripartite na sinasabi natin. Kasi mas marami naririnig about the tripartite na sinasabi ito'y venue lang ng management at na ano eh. Yung po pala ang tripartite, no? Ito naman po isang katanungan tungkol ng mga issues naman sa ano, mga issue naman na sa labas. So sasabi nga natin eh nung wage order, ano po ba ang Ano naman yung wage order? Pag inano natin kasi ang wage order, nagbabalik lang siya ng purchasing power ng mga manggagawa na ayon sa pangangailangan ng pamilya. Yun lang naman ang pagkakaintindi na natin sa wage order. Binabalik lang ang purchasing power ng peso na lahat makikinabang. Okay, yun po pala yun. Masyado marami pa po pala talaga akong hindi alam sa labor sector. Akala ko medyo may alam na ako dahil sa akong membro ng organisadong union rin eh. Ito naman po nung isang katanungan na para sa kalahatan na sa bilang isang unionista, ano po ang importante na meron kang labor organization sa isang kumpanya? Pag sinabi kasing labor organizations, andyan na yung right to organize, magkaroon ka ng boses, kilalanin ka, at meron kang venue na makilala. At the same time, is ma-observe yung due process to grievance machinery. Meron ka namang LNC na babantay dun sa mga issue na hindi under ng grievances. Kaya kung organisado ka, lalo na sinasabi sa ng International Labor Organization na yung mga labor organizations ang pwedeng magkaroon ng boses, may magkaroon ng full representation yung mga manggagawa. Pagkasama-sama, sabi nga nila, ang kalakasan doon ng union, nasa pagkakaisa. Pagkakaisa po. Kaya dapat magsasama-sama kayo bilang organisadong mga manggagawa at magkaroon kayo ng boses sa lipunan. Well said, sir. Magandang naman po. Isa na lang po, sir, last point. Hindi ko na po kayo masyadong abala sa napaka-hectic yung schedule. Isang mensahe po sa mga labor sector, lalo na po sa sektor ng pangkalusugan, lalo sa hospital. Sa kailangang panawagan ko lang is huwag natin alisin ang karapatan natin. Karapatan ng manggagawa ay dapat ipagtanggol, itaguyod. Maraming po salamat, sir, sa pinupapapunlak. Thank you po.